paraan para hindi mabaon sa utang, iwasan ng luho. Yung gastos mo dapat sa needs mo muna, and kung may sobra man, pwede ka mag-purchase siguro ng mga wants mo. However, like hindi dapat siya lalagpas into a certain amount na mababaon ka sa utang, or kailangan mo nang umutang para lang makapag-purchase ng mga wants. Kung ikaw ay may wants, something na gustong bilhin, I think need mo talagang pag-ipunan. Ganun. So, kailangan mong mag-build ng income mo. Isa po sa paraan na hindi po tayo mabaon sa utang ay marunong po tayong makontento sa kung anong meron tayo, kung anong mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoong Kristo. Huwag po tayong tumingin sa iba na may inggit, matututo po tayong makontento. Isa na rin po ay yung pag-iipon ng pera. Dapat iniisip niyo po ang kung saan po gagastusin ang pera ng maayos, prioritization ng budget. At ang pinaka-importante po ay ang pagdarasal sa Diyos, kasi kung ang ibon nga po ay pinapakain niya, tayo pa po kaya. So at atin lang po ilagak ang ating mga problema at kabalisahan sa Diyos, at siya na po ang bahala sa atin. First of all, financial management. We need to avail those kinds of things na necessities. So kapag hindi naman natin kailangan, most likely set aside natin sila. Unahin natin yung mga pangangailangan natin pang araw-araw, health, and then mga possible makatulong for us to grow. Those are investments then. We need to invest for those kinds of businesses, and then for health insurances, mga ganun. Para wag mabaon sa utang, wag mangutang. Isa na yon. Kaya kung sakali man na hindi rin maiwas, kailangan natin mangutang. Para sa ganun hindi mabaon sa utang ay siguro magsumikap na lang tayo maigi, para sa ganun ay hindi tayo aasa sa utang. Kasi once kasi na tatamad-tamad tayo, kumita lang ng konti, tama na. Kailangan na pagsusumikap pa rin talaga ang kailangan din para di mabaon sa utang. Kailangan nating budgetin yung pera natin, yung mga sahod natin, para yung mga pangangailangan natin maging sakto lang sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Para yung tao, ako bilang tao, di ba, hindi tayo mabaon sa utang. Isipin lang natin yung kinabukasan natin, kasi pag baon tayo sa utang, wala tayong atensohan sa buhay. Yun lamang po. Pagka nakuha mo yung sahod mo, huwag mong igastos lahat. Pag nakuha mo na kasi, i-chop mo pa siya hahati-hatiin mo pa siya ng pang-savings. Depende po yun sa gusto ng tao. 30% ng kita niya pumapupunta sa savings. Tapos may iba, may pang-emergency fund. May iba pambili ng kanilang needs or pambayad ng bill. Tsaka yung last is pang-health or mga ibang pangangailangan nila. Ganun po. So, bali, pagka nakuha mo na yung sahod mo, huwag mo ibili agad ng cellphone. Tanungin mo muna, yung nakaalat bang pera pang cellphone, sapat na ba yun? Kasi kung hindi sapat, dahil may tinitignan ka pang mga gagastusin at may iniintindi ka pang savings, ay antayin mo muna yung sunod na or kasunod na sahod o sahuran hanggang sa ma-complete na po yung amount para makuha yung gusto mo. So, in a way, may kailangan talaga ng matinding disiplina at pagpipigil talaga para hindi alanganin pagka dumating yung time na bigla kang nagkasakit o kaya biglang may pangangailangan tapos wala ka nang mapanghuhugutan. Ganun po. Maraming tao ang nababaon sa utang, hindi dahil sa kakulangan ng kita lamang, kundi dahil din sa patuloy na pagtaas ng gastusin, impulsive spending, at kakulangan sa financial planning. Ayon sa behavioral economics, ang pagkakaroon ng malaking utang ay maaaring magdulot ng matinding stress, anxiety, at maging problema sa relasyon at mental health ng isang tao. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia para hindi mabaon sa pagkakautang? Pakinggan nyo sa Roma 12:3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin,
kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Huwag tayong mag-iisip na lubhang matayog, kapatid. Bibigyan ko kayo ng mababaw na halimbawa. Halimbawa, teacher ka. Gusto mo ng bahay. Mag-iisip ka ba na magtayo ng bahay na 5 milyon ang halaga? Teacher ka lang naman eh. Babawasin pa sa iyo SSS, babawasin pa sa iyo yung pag-ibig ban, babawasan ka pa ng tax. Magkano na matira sa... Tapos mag-iisip ka magpatayo ng bahay ng 5 milyon. Masyadong mataas yun para sa isang teacher. Magkakautang-utang ka, bandang huli, masisira ka, magsisinungaling ka, manloloko ka, marami ka nang gagawing masamang iba. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong mag-isip ng bagay na totoong matayog. Higit kaysa nararapat ninyong isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan. Gusto ko sana magkaroon tayong sariling bahay, dear. Magkano ba sweldo mo, dear? Nakakaneto lang ako ng 5,000 isang buwan. Ikaw, dear. Ako naman nakakaneto lang ng 6,000, 11,000 lang. Meron pang pampaaral, marami pang gagawin. Anong bahay papatayo natin? Bahay kubo na lang, para walang masyadong problema. Pero, kumikita ka halimbawa ng 3,000 isang buwan, kukuha ka ng hulugang frigidaire, hulugang, kung ano-ano, mga puro hulugan, bandang huli, 2 buwan ka lang nakakahulog, hahataki na. Yung mga pinagkukuha mo dahil wala ka ng panghulog eh. Sa halimbawa lang po yan, mga kapatid, halimbawa lang, yung salitang huwag mag-isip ng mga bagay na totoong matayog, higit kaysa nararapat nating isipin. Mag-isip pa lang dapat meron na tayong disiplina sa pag-iisip. Pagka hindi mo na kayang isipin, huwag mo lang isipin, baka maloko ka pa eh. Pagpapaguran pa ng isip yung hindi mo naman magagawa. Mag-isip kang may kahinahunan, sabi ng Diyos. Ang isipin mo, halimbawa, anak ka ng janitor. Sana sa darating na araw, makapag-aral ako para hindi naman ako janitor sa school. Maaari siguro, makapagturo naman ako sa school. Okay lang yun. Anak ka ng janitor ng school, maaari kang maging teacher sa isang school. Yun, di masamang isipin yun. Pero iisipin mo, anak ka ng janitor, sana kami may-ari ng school. Ay, mahirap yun. Hindi kaya ng tatay mong bumili ng school. Masyado namang papahirapan mo tatay mo pag sinabi mo, tatay, janitor ka ng school. Ako gusto ko, may-ari ako ng school. Pahihirapan mo tatay mo nun. Ganon din ang mister mo. Pag alam mo, ang sweldo ng mister mo, 4,000 isang buwan, huwag kang papabili ng BMW. O kaya ng Mercedes-Benz. Malulubog sa utang yun at baka magnakaw pa yun pagka hindi makakaya Yun ang sinasabi. Pati isip po natin, may aralan Diyos mga kapatid. Huwag kayong mag-isip ng mga bagay na totoong matayog, higit kaysa nararapat ninyong isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalatayang ibinahagi ng Diyos sa bawat isa.